Aquarius. Yan, this is a special reading, Aquarius, no? Sa reading na ito, alamin natin sa tulong ng mga cards na ito kung ano yung mga dapat mong isurrender para matanggal yung mga blockages sa buhay mo. Ayan. So, ang pinaka-intention or goal ko dito sa reading na to is makatulong. Na i-let go nyo, i-surrender nyo yung mga dapat nyo i-surrender para magbago yung low ng energy ng buhay nyo, matanggal yung mga balakid, no? At kung hindi kayo open-minded, wag na lang nyo pong ituloy. Para lang ito sa mga willing, sa mga open-minded. Maraming salamat, Aquarius, sa support mo kung matagal ka nang sumusubaybay. At kung bago po kayo, don't forget to like, follow, or subscribe. Patap na rin ang bell icon. Regarding mga personal readings naman, balak ninyong mag-book, mag-inquire, basahin nyo na lang yung description. Yung mga gustong mag-join, meron ako nilagay na link sa description or hanapin nyo yung join button sa screen kung gusto nyo mag-join ng membership. Sa subscription naman, sa FB page, hanapin nyo lang yung subscribe button sa tabi ng name ng FB page ko. At shoutout sa ating mga FB page subscribers at saka sa ating mga YouTube channel members. Maraming salamat. Medyo dumami na kayo sa pagtangkilik. Thank you. Yung mga names nyo naka-flex sa dulo ng ating reading. Surrender to prayer, Aquarius. Surrender to the magic of who you are. Surrender your ego. Surrender to complete healing. Surrender low self-esteem. Surrender to your soul's path. Okay, so tingnan muna natin itong mga cards mo. Ang dapat mong i-release dito ay ito, surrender your ego, surrender low self-esteem. Pero ito, 1, 2, 3, 4, prayer, the magic of who you are, complete healing and soul's path, yan yung dapat mong i-embrace. Or tanggapin. Okay. Simulan na natin sa surrender to prayer. Give yourself over completely to prayer. When you pray from your heart, you will be heard throughout the universe and answers and support will arrive. So, magtiwala ka lang. Aquarius, no? So, ano man itong ipinagdarasal mo? Surrender mo lahat sa prayer. Kung halimbawa, ginagawa mo na lahat at nahihirapan ka, hindi nag-work, and then isurrender mo kay God, no? Isurrender mo through prayer. Kasi imposibleng hindi ka pakikinggan. Ayan, basta taos puso naman yan. Galing sa puso mo yung pagdarasal na yan. Hinihiling mo or hinihinga mo yan kay God sa langit, no? Yun yung dapat mong gawin. At ipapadala naman kung ano yung pangangailangan mo. Tutulungan ka ni God for sure. Pakikinggan niya yan. Ayan, no? Answers and support will arrive. Baka yun lang yung kailangan mo. Minsan talaga, sabi ko nga palagi madalas kong nasasabi, may mga bagay na hindi na kaya ng powers natin na dapat isurrender natin, no? Surrender to the magic of who you are. It's kung paano mo tanggapin yung sarili mo. Imperfections and all. No? Paano ka maging comfortable sa sarili mo. Tanggapin mo yung iyong uniqueness. Kasi bawat isa sa atin ay unique. Bawat isa sa atin ay special. Okay? We all have magic in us. Ayan. Even in the mundane aspects of life, remember that you are a magical being with a uniqueness and worth that come from just being you. Diba? Kailangan baguhin yung sarili mo. You are magical, unique, and special sa kung ano ka.
Kaya yun yung ano, maging proud ka sa kung ano ka, anong meron ka. At wag mo yung itago, wag mo ikahiya yun. Surrender your ego. No, kasi pagka ginawa mo to, yung confidence mo andun eh. So matatanggal na kagad yung blockage. Kasi di ba pagka nahihiya tayo, may blockage. No? Hindi ka komportable eh sa sarili mo eh. Imagine mo parang hindi ka komportable sa sarili mong bahay. Parang gano'n, 'di ba? Nagkabahay ka pa, 'di ba? Surrender your ego. Sa pa to, medyo mahirap to. Cultivate gratitude, be of service to others, and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your goals. Kasi di ba pag maigo yung mga tao, ano eh, ayaw nilang masaling, ayaw nilang masaktan, no? Andun lagi yung ego nila na nakaprotekta eh. So, paano ka magkakaroon ng growth? Paano ka magmamature kung puro ka ganun? So, yun yung sinasabi. Na kailangan mong isurrender, Aquarius. At i-cultivate mo daw ay gratitude instead na ego. Pag masyadong malaki yung ego mo, lalong nagkakaroon ng blockage. Totoo naman, di ba? Pag masyadong malaki yung ego natin, ayaw natin nang kinokorek tayo. Isa yan. Sa napakalaking blockage mo. Aquarius. Surrender to complete healing. Ayan. Tanggapin mo itong healing na to. Open fully to the loving, compassionate forces of the universe that support your physical, emotional, and spiritual healing. Ano yung mga kailangan mong isurrender para ma-receive mo itong healing na to? Sa tingin ko, alam mo yun, Aquarius. Ego, yan sinasabi yan. O, baka yung ego mo. Isa yan. Oo, kasi minsan, di ba, pag may mga nakasamaan tayong loob, pride, ego, yun yung nagpapatagal eh. Bakit hindi nag-heal yung mga relationships? Kasi nga, dahil sa pride, dahil sa ego. Kasi iniisip kagad, sino ba yung nauna? Sino ba yung may mali? Yan, nagbibilangan kagad ng mga mga butas ng mga mali. Or bakit ako mauuna? Ako ba yung yung ganyan. Yan yun. Ego yan. Bakit ako sa kanya, mag-a-adjust? Sino ba siya? Yung mga ganun. So, isa lang yun. Pwedeng may mga ibang bagay pa na nakaka-prevent no malaking balakid para makamtan mo yung healing na yan. At ikaw ang nakakaalam niyan, Aquarius, no? I-surrender mo rin yung iyong low self-esteem. O parang meron kinalaman dito. No? Sa the magic of who you are. Kasi ito yung kung paano mo maging komportable ka sa sarili mo. I-embrace mo yung uniqueness mo, yung mga imperfections mo, maging proud ka sa kung sino ka, ano ka, meron ka. No? Hindi yung ikinakaya mo yung kung ano yung natural sa'yo. Okay, so ito rin yun, self-esteem, no? Parang may kinalaman talaga sa kung paano mo nakikita, anong tingin mo sa sarili mo eh. You deserve success, love, and abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. So tanggalin mo yan, yung parang tingin mo sa sarili mo na halimbawa hindi ka enough, no? Or hindi ka kasing special ni ganyan. Or hindi ka kasing sexy, sing ganda niyan. Hindi ko alam kung ano tong mga standards na pinagbabasihan mo, pero hindi dapat ganun. Wag na wag mo ibababa yung tingin mo, value mo sa yung value mo, yung tingin mo sa sarili mo. Surrender to your soul's path. I-embrace mo to. Ano ba itong soul's path na to sa tingin mo? Pwedeng nararamdaman mo yan sa puso mo. Yan yung passion mo. Yan yung talaga yung gusto, yung parang pinaka
mission mo eh. Dito sa journey mo na ito eh. Your life's journey has been perfectly designed for your soul's growth. Embrace every lesson and every moment. Halimbawa, eto talaga yung path na gusto mong tahakin, pero marami nagsasabi sa'yo, ay, wag yan, kasi ganito, ganyan, mas bagay sa'yo to. O baka mahirapan ka lang. O hindi yan in demand ngayon, yung ganyang profession. Kung ano yung nafe-feel mo sa soul mo, sa kaibuturan ng puso mo, Aquarius, yun. Yung soul spot mo. Gaano man ka-difficult yan, gaano man kanila dinidiscourage, pinipintasan nila, or kung ano man. Discouragement yung nakukuha mo sa iba. Importante ikaw nafe-feel mo yung soul spot, eto ka talaga, para dito ka. Eto talaga yung magbibigay sa iyo ng growth, fulfillment. Yun, sundan mo yun. O, ayan ipag-pray mo yan. Kasi, kung ano man daw itong life journey mo na ito ay designed para sa iyo. Lahat tayo may kanya-kanyang path. Kaya hindi mo, iba yung path nila, iba yung path mo. Kaya hindi dapat nagkukumperan, mag-focus ka doon sa iyong soul path. I-embrace mo yung every lesson na makukuha mo yan along the way, every moment. Sana makatulong sa itong reading na to, Aquarius, kasi yun naman talaga yung intention ko. Don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Godspeed, babush!